Sa Kyoto, Japan noong 1937, nagpadala ang mga Hapones ng mga tropa upang sakupin ang lungsod ng Shanghai sa China. Sa isang educational institution sa Kyoto, ang mga mag-aaral ay may iba't ibang opinyon sa mga bagay na ito. Sa isa sa mga classroom, isang lesson ang nagaganap. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga Japanese ang pumasok sa klase at inutos sa isa sa mga estudyante na si Chen Shen, na bumalik na sa China at sinabi na ang Japan ay para lamang sa mga Hapon. Ang pinakabastos sa kanila ay pinagpilitan ng kanyang pagiging dominante, at walang pakundangang itinulak ang guro sa tabi at itinulak pa ang isa sa mga estudyante. Nang namagitan ng isang babaeng nagngangalang Mei Mei upang ipagtanggol sila, naghanda pa ang lalaki na pagbuhatan siya ng kamay, ngunit hindi ito pinayagan ni Chen. Humakbang siya sa pagitan ng babae at ng mga bully, na agad na humantong sa isang away. Gayunpaman, hindi inaasahan na sa loob lamang ng ilang minuto, karamihan sa mga nanggugulo ang gagapang palabas ng classroom na merong mga bali. Hindi nagtagal, bumalik na sa klase ang guro at dinala ang tiyuhin ng binastos na babaeng estudyante, na nagkataon na ang sensei ng mga natalong estudyante. Pagkatapos ay tinanong ni Sensei Kiyoshi si Chen kung sino ang kanyang guro. Nang malaman ang pangalan, agad na ipinaalam ng sensei sa binata na nabasa niya sa pahayagan kahapon ang tungkol sa pagkamatay ng sinasabi niyang master. Napatay siya sa isang duelo laban sa isang representative ng Noguchi clan. Nang marinig ang balitang ito, humingi ng paumanhin si Chen at mabilis na lumabas ng classroom para umalis papuntang China. Nagpaalam siya kay Mei Mei, at pagkatapos ay sumakay na sa barkong patungong Shanghai, China. Pagdating sa kanyang Kung Fu School, nasaksihan ni Chen ang master ng isa pang paaralan na hinahamon ang kinatawan nito sa isang duelo. Mula nang mamatay ang master ng paaralan, hinangad na ng iba na ang kinin ito para sa kanilang sarili. Naganap ang isang labanan sa pagitan ng mga fighter, ngunit nanatiling buo ang karangalan ng paaralan nang natalo ang naghamong fighter at napahiyang umalis sa lugar. Pagkatapos ng laban, winelcome si Chen at sinamahan para magbigay galang sa yumaong master. Pagkatapos lumuhod sa harap ng larawan ng guro, sinira ni Chen ang school's acceptance symbol, na nagpapahiwatig na wala ng deal ang gagawin sa mga kaaway. Pagkatapos nito, galit na galit siyang nagtungo sa exit, determinadong harapin ang Noguchi Japanese School. Ang bagong master, si Lei, ay nag-alok na tutulungan siya, ngunit tumutol ang kanyang tiyuhin na si Uncle No, dahil ito ay masyadong mapanganib at tungkulin niya na protektahan ang bagong master. Habang nagmamadali ang mga pulis upang pigilan ang nagbabadyang kaguluhan pagkatapos makatanggap ng hindi kilalang tip, nakapasok na si Chen sa Japanese School. Doon, sinalubong siya ng 50 estudyante na tumangging ipatawag ang kanilang guro, at sa halip ay inatake nila ang hindi inanyayahang bisita. Ngunit nabunyag na si Chen ay isang mahigpit na kalaban, at hindi siya natatakot na humarap sa napakalaking puwersa. Sa loob lang ng ilang minuto, nadaig na ang mga mayayabang na estudyante, habang hinihiling muli ni Chen na iharap nila ang master ng paaralan. Sa pagkakataong ito, nagpakita na ang guro na si Ryuichi, at humakbang upang harapin ang naghahamon na si Chen. Pumayag sila sa isang tunggalian hanggang sa kamatayan. Nang nagsimula ang laban, madaling nagtagumpay ang Chinese fighter laban sa Japanese master. Iginiit ni Chen na mananalo rin sana ang kanyang guro kung malusog siya noong panahong yun. Pagkatapos nito, mahinahon niyang isinuot ang kanyang sapatos at humakbang na palabas. Pagkarating sa may gate, sinalubong siya ng mga Chinese police na hindi pinayagang makapasok sa lugar ng mga sundalong Hapones. Ilang sandali pa, nagambala ang lahat sa pagdating ng isang Japanese general, na nagutos sa mga tao na umuwi na at mayabang na pumasok sa paaralan. Nang gabing yun, sa sementeryo, si Chen, kasama ang ilang pulis at doktor, ay hinukay ang libingan ng kanyang guro upang mangolekta ng mga sample. Hindi nagtagal, si Lei at si Uncle No, ay dumating sa lugar, galit na galit sa paglapastangan nila sa yumaong master, ngunit ipinaliwanag ni Chen ang kanyang mga hinala. Kung isa sa alang-alang na madaling natalo ni Chen ang Japanese master, posible na ang kanilang guro ay nilason bago pa mangyari ang laban. Nang mabuksan ang kabaong, kumuha si Chen ng sample at iniabot ito sa doktor. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, kinumpirma ng doktor na talagang nilason ang master. Nang makumpirma ang kanyang mga hinala, hiniling ni Chen sa pulisya na hanapin ang salarin.
Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal, nagsimula na ang training sa paaralan. Tinawag ng mga estudyante si Chen bilang Master Chen at hiniling sa kanya na mag-demonstrate ng sparring exercise. Dahil dito, kusang ibinahagi ni Chen ang kanyang kasanayan at diskarte sa pakikipaglaban. Sa sandaling yun, 2 bagong estudyante ang dumating sa paaralan at nagpahayag ng kanilang pagnanais na magsanay sa ilalim ni Chen. Gayunpaman, sinalubong sila ni Uncle No, na iginiit na dapat silang magsanay sa ilalim ng bagong master ng paaralan, si Lei. Maging si Lei ay nagsimulang maghinala sa kanyang kaibigan na si Chen, dahil padami ng padami ang mga estudyanteng tila na a-attract sa kanya, sa kabila ng pagiging opisyal na master ni Lei. Samantala, inutusan ni General Aokiji ang kanyang mga nasasakupan na ibigay sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa Chinese school at sa mga estudyante ng Noguchi clan. Sa sandaling yun, nilapitan siya ni Ryuchi at tinanong kung nilason ba talaga nila ang nakalaban niyang master. Inamin ni General Aokiji na kailangan nilang lasunin siya dahil ang Chinese teacher ang pinuno ng resistance. Nang marinig ang pag-amin na ito, inatake ni Master Ryuchi si General Aokiji, ngunit binali ng general ang kanyang spine gamit lang ang 2 blow na agad na ikinamatay ng Japanese master. Nang gabing yun sa Chinese school, nakipag-usap si Chen sa kanyang tiyuhin. Sa kanilang pag-uusap, naniniwala si Uncle No na nilason ang master ng isa sa mga sariling estudyante ng paaralan. Ipinaalala rin niya kay Chen ang kahalagahan ng pagbabantay sa posibleng panganib, alalahanin kung sino ang bagong master ng paaralan, at binalaan siya na huwag agawin ang spotlight. Kinabukasan, nakita ng mga mag-aaral ng Noguchi School ang bangkay ng kanilang master sa kanilang pintuan, na nakabalot sa tela na may sulat na di umano'y mula kay Chen, na nagsasabing nakapaghiganti na siya. Hindi nakialam si General Aokiji ng armasan nila ang kanilang mga sarili ng mga espada at nagtungo sa Chinese school. Gayunpaman, pagdating nila sa lugar, wala doon si Chen Shen. Tumatakbo siya sa labas para mag-exercise, dahilan para si Lei ang sumalubong sa mga hindi inanyayahang bisita. You will hand him over to me. That's why you came here? Give him to me and I'll prove it for the murder of Akutagawa. Sumiklab ang isang intense na labanan. Ngunit ang pagdating ng mga pulis ang tumapos sa gulo at pinilit ang mga kalahok na ibaba ang kanilang mga espada. Sa sandaling yun, lumitaw si Chen sa hagdan ng paaralan, at agad naman siyang inaresto ng pulisya sa hinala ng pagpatay sa Japanese master. Nang magsimula ang paglilitis, iniharap ni General Aokiji ang 4 na saksi, na sinasabing nakita nila si Chen na pinatay si Master Ryuchi. Nang marinig ito, ang lahat ng nasa courtroom ay naghinala na ang mga testigo na ito ay peke, at ang kanilang mga pahayag ay purong kasinungalingan. Tell me, how many fingers do you see? Can you come closer? 9? No. Gayunpaman, sa huling sandali, ang defense attorney ni Chen ay ipinatawag ang kanilang sariling saksi. Sa sandaling yun, si Mei Mei, ang dalaga mula sa Japan na nag-aral kasama si Chen, ang pumasok sa courtroom. Nag-testify siya na noong gabing naganap ang pagpatay, kasama niya ang akusado sa isang hotel, dahilan para maging imposible para sa kanya na gawin ang krimen. Gamit ang testimonyang ito, pinawalang sala ng korte si Chen, ngunit binalaan siya ni General Aokiji na simula pa lamang ito. Kahit na tila naging okay na ang mga bagay-bagay, ang babaeng Hapones ay hindi tinanggap sa Chinese school. Sa huli, nag-issue ang master ng isang demand, mamumuhay si Mei Mei ng mag-isa, hiwalay sa paaralan, o aalis si Chen Shen kasama niya. Humantong ito sa isang breaking point, kung saan hinamon ng bagong hirang na si Master Lei si Chen sa isang duelo. Malinaw na dismayado na karamihan sa mga estudyante ay mas pabor kay Chen at sumusunod sa kanya na parang mga anino. Sa kanilang tunggalian, ang mananalo ang magkokontrol sa paaralan at makukuha ang titulo na bagong master nito. Nang magsimula ang laban, nag-alangan si Chen na umatake, at nag-focus lang sa depensa at pag-iwas. Gayunpaman, alam ni Chen na hindi ito maaaring magpatuloy magpakailanman. Nang magpas siyang tapusin na ito, nagsimula siyang maghatid ng mga kalkuladong pag-atake, hanggang sa tuluyang makuha ni Chen ang kalamangan. Sa huli, sumuko na si Master Lei at sinabing kay Chen na ngayon ang paaralan, ngunit si Chen ay walang interes dito. I don't want Jingwu. Kung ang pag-alis sa paaralan ay nangangahulugan ng pananatili kasama si Mei Mei, aalis na lang siya. Pagkatapos magpaalam sa larawan ng kanyang yumaong guro, umalis na sina Chen at Mei Mei sa paaralan. Gayunpaman, nang pumunta sa isang hotel, hindi sila binigyan ng silid, dahil nakikita siya ng mga lokal bilang tauhan ng mga Hapon. Sa huli,
ang magkasintahan ay napilitang sumilong sa isang barong-barong sa kabundukan. Samantala sa paaralan, labis na nag-aalala si Uncle No dahil si Master Lei ay nawalan na ng tiwala sa sarili at bigla na lang nawala. Ang masama pa dito, wala na rin si Chen Shen. Iniisip niya kung ano ang pwedeng mangyari kung may biglang humamon sa paaralan. Nang sumunod na araw, nagkatotoo ang kinatatakutan nila nang dumating ang mga Japanese fighter na may dalang selyadong challenge letter. Dahil dito, ang lahat ay nagmamadali upang hanapin si Master Lei. Samantala, ang kusinero ng paaralan ay nakikipag-usap sa isa sa mga estudyante na si Ling tungkol sa pera. Humihingi ang kusinero ng bayad para sa paglason niya sa master, at tiniyak naman sa kanya ni Ling na magbabayad ang mga Hapon sa lalong madaling panahon. Ngunit nang magsimulang magpakita ng mga senyales ng pagsisisi ang kusinero, sinakal siya ni Ling at inestage ang lugar upang magmukha itong isang suicide. Hindi nagtagal, natuklasan na ng pulisya na ang kusinero ang siyang nagbigay ng lason sa master at naglunsad ng investigasyon, pati na rin ang paghahanap kay Master Lei. Hindi nagtagal, dumating sa paaralan ng isang babaeng bayaran mula sa brothel at ibinunyag na kasama niya ang master. Nang marinig ito, si Uncle No at isang grupo ng mga lalaki ay nagtungo sa brothel, at dinala si Lei pabalik sa paaralan. Binili nila ang kalayaan ng kanyang kasintahan at pinatira siya sa paaralan, para makapaghanda si Lei dahil nag-issue ng hamon ang Noguchi clan. Kalaunan, nagsimula na ang master sa pagsasanay, ngunit napansin ng mga estudyante na wala siya sa hugis. Sa panahon ng sparring session, natamaan pa siya ng isa sa mga estudyante, dahilan para magsuspecha sila sa kanyang kakayahan na mag-handle ng tunay na laban. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang kanyang makakalaban ay si Sensei Kiyoshi, ang tiyuhin ng kasintahan ni Chen. Nang gabing yun, ipinaalam ni General Aokiji kay Kiyoshi na ang makakalaban niya ay si Master Lei, ngunit ayaw ng sensei na inuutusan siya kung ano ang gagawin. Kinaumagahan, nagpakita si Sensei Kiyoshi sa barong-barong ni Chen at hinamon siya sa isang tunggalian. Nang magsimula ang laban, ang kanilang lakas at husay ay tila magkapantay lang. Sa isang punto, napansin ni Chen na ang malakas na hangin at alikabok ay nakakahadlang sa paningin ng kanyang kalaban. Upang maging patas ang laban, iminungkahi niya na maglagay sila ng piring sa mata at ipagpatuloy ang laban na umaasa lang sa iba nilang pandama. Sa kalagitnaan ng kanilang laban, si Sensei Kiyoshi ay nag-adopt sa estilo ng pakikipaglaban ni Chen, at sa huli ay nagawang maangkin ang tagumpay. Pagkatapos nito, idineklara niyang tapos na ang kanyang laban at maaari na siyang bumalik sa Japan. Gayunpaman, binalaan niya si Chen na maging mas maingat sa general kaysa sa kanya. Kinabukasan, bumisita si Lei sa barong-barong ni Chen para ibahagi ang pinakabagong balita, at inanyayahan siya at ang kanyang kasintahan na bumalik na sa paaralan. Tumanggi si Chen, ipinaliwanag na ang buhay sa paaralan ay magiging napakahirap kay Maymay, at hindi siya makasarili upang pilitin siya sa ganoong sitwasyon. Nang marinig ito, tahimik na sumulat sa kanya ng liham si Maymay at nawala na lang ng parang bula pagkaalis ni Lei. Kalaunan, binasa ni Chen ang sulat, kung saan ipinahayag ng kanyang kasintahan na naiintindihan niya ang lahat. Nagpasya siyang bumalik na sa Japan, at nangakong maghihintay siya para sa kanya. Kinaumagahan, nagpasya si General Aokiji na lumaban ng personal at naghintay kay Lei sa Japanese school. Hindi nagtagal, dumating na ang master kasama si Chen, ngunit hindi dito nagpatinag ang general. Pagkatapos ay ipinatawag ni General Aokiji si Ling, ang lalaking nagbigay ng lason sa kanilang master, at pagkatapos ay binaril siya sa ulo. Ipinahayag ng general na ipapasara niya ang Chinese school, maliban na lang kung matatalo nila siya. Si Lei, na hindi na napigilan ang kanyang galit, ay unang umatake. Ngunit madali siyang na-overpower. Wala sa kanyang mga pag-atake ang tila umepekto sa napakalakas na general, at hindi nagtagal ay napatumba na ang bugbog saradong Chinese master. Kasunod nito, hinamon na ni General Aokiji si Chen na sumali na rin sa laban. Noong una, tila nahihirapan si Chen dahil sa taglay na lakas at husay ng general. Nang paulit-ulit na napatumba, naalala ni Chen ang kanyang laban kay Sensei Kiyoshi at ang kanyang advice, na ang pag-adopt sa estilo ng kalaban ay ang tanging paraan upang maging invincible warrior.
Gamit ang payong ito, sinimulan ni Chen na gayahin ang estilo ng pakikipaglaban ng general, at hindi nagtagal ay nagbunga din ang kanyang mga pagsisikap, nang ang mukha ng general ay nagpakita ng unang senyales ng dugo. Gayunpaman, malayo pa ito sa katotohanan at nagpatuloy ang kanilang intense na laban. Sa isang punto, nagsagawa ang general ng isang napakalakas na pag-atake, na nag-dislocate sa balikat ni Chen. Nang ma-realize na hindi siya makakatagal sa ganitong paraan, gumamit siya ng hindi kapani-paniwalang pagsisikap upang i-reset ang kanyang nabaling balikat, at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban gamit ang magkabilang braso. Sa huli, unti-unting nakuha ni Chen ang kalamangan, at huminto lamang nang hindi na makabangon ang general. Tumalikod si Chen para tulungan si Lei na makabangon, hindi alam na kumuha ang general ng isang espada. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Lei at ipinagtanggol si Chen, kaya siya mismo ang natamaan. Ang sandaling ito ay nagbigay kay Chen ng sapat na oras para bunutin ang kanyang sinturon. Gamit ang sinturon, nagawa niyang masangga ang mga pag-atake ng espada ng general. Sa isang punto, pumulupot ang sinturon sa braso ng general, dahilan para mapunta ang espada sa sarili niyang lalamunan. Sa sandaling yun, isang squad ng mga Japanese soldier at mga Chinese police ang pumasok sa hall, na may mga nakatutok na armas sa isa't isa. Ang ambassador, na siyang nag-assume ng command pagkatapos mamatay ng general, ay nagutos sa lahat na ibaba ang kanilang mga sandata. Ipinaalam niya sa mga Chinese na kailangan nila ng scapegoat o taong masisisi, dahil kung hindi titigil ang mga sundalong Hapones hanggang walang napaparusahan sa pagkamatay ng general. Upang maiwasan ang karagdagang digmaan at pagdanak ng dugo, pumayag na si Chen na gampanan ang tungkuling ito. Habang naniniwala ang lahat sa lungsod na pinatay ng mga Japanese soldier ang kanilang bayani, palihim na umalis si Chen sa Shanghai at bumalik sa Japan upang muling makasama ang kanyang kabembangan, kasintahan. Maaaring nawalan siya ng sariling bayan, ngunit natagpuan niya naman ang kanyang tunay na pag-ibig, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.